Justice Secretary at ng Senate President. Dapat ibalik muna nila yung ninakaw nila. Teka muna, wala po sa batas yan. Kasi tingin ko sa One Ball University na pag nag-aral na ng law si Tito Soto. Ang batas pong relevant are 3. Okay? Yung sa witness protection at sa immunity. Number 1, the earliest law is Presidential Decree 749, the first ever Whistleblowers Act in the Philippines. That was a presidential decree of Marcos Sr. enacted under the lawmaking powers of the President under the 73 Constitution when Amendment 6 was introduced, giving the President lawmaking powers aside from the batasang pambansa. Ang nakalagay po roon, kapag may whistleblower sa yung bribery, direct bribery, indirect bribery, qualified bribery under the revised penal code, 2010, 2009, 2010, 2011, at 211 ng RPC. Yung smuggling at saka tax evasion, yun po ang covered ng 749. May immunity. Wala po sa batas na sinasabing mag-restitution ka muna. There is no restitution provision. Doon po sa Rule 119 ng Rules of Court, may requirements din to become state witness. Wala rin pong restitution. Doon po sa Witness Protection Act, wala din pong restitution doon. Bakit ini-insist ng DOJ Secretary at ng Senate President that there should be restitution? Yung restitution, sasabihin nila, tinatawanan tayo niyan. They will get away with it. No! If you become state witness, you only get immunity from criminal action. Kung mayroon kang ill-gotten wealth, that is subject to another proceeding. Forfeiture. Meron pong way para kunin yung ill-gotten wealth. Bago sasabihin nila yung lifestyle check, bakit yung mga contractors ang nila-lifestyle check nyo? And dapat yung mga congressmen at yung mga DPWH engineers, officials, bakit? Because the presumption under the law that if your wealth is more than your salary, which gives rise to a presumption that the excess is still gotten, only applies to public officials. Kaya the lifestyle check, hindi po applicable yon sa private individuals. This is not to say na wag bawiin kung ang mga diskaya, kung sino mang impactong contractor dyan ay may ill-gotten wealth, may forfeiture proceedings. Pero hindi pwede sinasabi ni Tito Soto na magkaka-accounting, forensic accountant, isoli mo muna bago ka mag-safety test. Wala po. Wala po. Baka si Miss Tapia lang ang nag-lecture sa kanya noon. Hindi po valid yung opinion na yun. Bakit nila dinadagdagan? Ayaw nila magkaroon ng immunity. Bakit ayaw nila magkaroon ng immunity? Kasi ngayon, ini-intimidate na nila na huwag nang ituro yung mga congressmen, yung mga senador. How can you get good information from a whistleblower if you do not protect the whistleblower? Kita niyo lahat ng batas ng immunity. Pinoproteksyonan. Binibigyan ng safe house, binibigyan ng security personnel para hindi matakot. Ito, gustong mag-spill the beans, tinatakot nyo, o ngayon, kinakontempt nyo. What private person will not be intimidated by these acts? Alam nyo, wala na mangyayari dyan kung ganyan ang Senate President at ang DOJ Secretary. You can write this legislative investigation sa Senado off. Maniwala kayo. I have been a veteran of so many legislative inquiries na wala nangyari kasi ayaw bigyan ng immunity. Ang may mangyayari lang dyan ay kung bibigyan mo ng immunity, otherwise magkakaroon lang ng fall guy dyan. Parang yung Bangladesh bank scam. Ang ginawa nilang fall guy, yung manager ng bangko, yung mga high-ranking bank executives, andyan pa. Nakatira pa sa Forbes Park, still enjoying. Pinagmultala ng 1 billion ang RCBC for all these lapses. Na, that's although it may be a big amount, that's peanuts to a banking institution like RCBC. Lahat yan, yung mga high-ranking officials, nandyan, still making millions, if not billions a year.
ang inaano yung manager. Yung fertilizer fund scam, yung mga supplier ang nademanda. By the way, na-absuelto na yung marami, including my client. Yung mga opisyal ng Department of Agriculture, walang na-demanda ron. Walang na-demanda ng public official. So, ganito po mangyayari dyan. Maniwala kayo. Therefore, dapat po bigyan ng immunity yung lahat ng magbo-blow ng whistle. Yang si Bryce, di ba? Dapat yan binibigyan ng immunity. Anong ginagawa? Lalong tinatakot, ini-intimidate. Paano magsasalita ngayon? Takot na yan. Wala na po yan. Write it off. And pag si Remulla ay binraso pa nilang maging ombudsman, you can really say with definiteness na yung sinasabi lang hindi umaandar ang justice system dito sa Pilipinas, baka magkatotoo na po talaga with that kind of ombudsman. So yun lang po ang aming sinasabi dito. Plus, sana huwag mag-focus sa flood control. Kasi, etong si Soto, parang holier than thou. Bakit hindi nila tignan yung biglang lumobong presyo ng new Senate building sa BGC under the leadership of Tito Soto? But ayaw lang tingnan yung 10.9 billion project ng City Hall under Vico Soto. They're painting themselves as saints here. Tignan natin, ano ba yung nangyari doon sa building doon? Sa yung bagong City Hall, yung may ginibang parking lot. Exempted ba yun sa inquiry on corruption dahil pamangkin ng Senate President? So, all of these things have to be taken into account kung gaano kaseryoso. Ang Senate, kung ayaw nilang bigyan ng immunity, alam na natin, they're protecting people, they're preventing people from saying, from giving good and true information. So yun lang po ang gusto namin ipakita sa inyo. This should be a cause for outrage. At kami naman po, kay makinig, kay hindi, kay yung ibang mga compromise na media natin na hindi i-report o hindi, we will have to keep talking. Because eternal vigilance is the price of freedom and democracy. Maraming salamat po. Bago po ako magbigay ng pambukas na statement, tingnan lang po muna natin kung si Attorney Bobby Torion will be joining us via Zoom. He's currently in the Visayas. Siya ba'y nabigyan na ng link? Sige po. So, Jigs, would you like to give an opening statement first? Okay. Thank you. By the way, Attorney Jimmy Bondoc is a member of our National Advisory Board. Well, bakit po tila ayaw po ng Citizens Crime Watch na maging ombudsman si Secretary Boying Remulla? Alam nyo, kawawa po yung ombudsman, yung Office of the Ombudsman. Meron na nga nagre-reklamong mga empleyado. I-spare na po natin na ma-politicize ang Office of the Ombudsman. Hayaan po natin siyang maging independent. Ngayon, kung papasukan po ito ng isang politiko, abay nakakatakot po yan. Imagine po natin yung napakalaking problema dito sa flood control na ito, itong isyong ito sa flood control projects. And we expect na marami pong masasampahang kaso dito po sa Office of the Ombudsman na mga sangkot po dito sa alingasgas na ito sa flood control project. Ngayon, kung ang nakaupo po dyan ay politiko, hindi po natin maalis. Ngayon pa lang nahalata natin, minamanipulate nila, minamaniobra nila, na maupo si Boying Remulla bilang ombudsman. Ngayon, kami po ay natatakot pagkat ang Citizens Crime Watch, marami na po kaming na-file na kaso. But every time na nagpapalo po kami, still nasa evaluation pa lang. Samantalang mayroon man palang memorandum na hindi na kinakailangang dumaan sa evaluation. Lalo na kung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ang ating pong sinasampahan ng kaso. And dito po sa flood control project anomalies na ito, marami pong masasampahan ng kaso.
Eh kami po natatakot, baka mamaya yan eh. Sayang po nung pagod natin. Ano? Lubog na po sa baha ang ating mga kababayan. At lubog na rin po tayo sa utang. Pagkat yung ginagastos po ng ating pamahalaan dito sa flood control projects na ito, ang karamihan po dito ay inutang ng ating gobyerno. Ngayon, kung lubog na tayo sa baha, lubog tayo sa utang, ano na po mangyayari sa bansa natin? Di ba? Just imagine, from 2022 up to 2025, ang ginastos po sa flood control project ng ating gobyerno is almost 545 billion pesos. Napakalaki. Eh, binibiro nga ako nung iba kung yung 545 billion. Binigyan na lang ang bawat mamamayang Pilipino ng tig 1 million, eh, mas masaya pa siguro. Di ba? Kung malubog ka man sa baha, pwede kang bumili ng salbabida. Pero hindi po yun ang nangyari. Sa loob ng 3 taon ng administrasyong ito, hinayaan po nila na mamayagpag itong mga buaya sa ating pong pamahalaan. Ngayon, sa loob ng 3 taon, dito lang po tayo nagising. Pagkat hindi tayo nagising eh. Hindi na po tayo natutulog. Ay sino bang makakatulog sa ilalim ng baha? Hindi na po tayo natutulog. Kaya hindi po tayo nagising, kundi talagang nagising na po tayo. At kung hahayaan po natin ito, anong mangyayari po sa bansa natin? Sa 3 taon ng ating administrasyon na ito, saka palang nagising yung nasa Malacanang na matindi na pala ang sitwasyon. At tatanungin pa tayo, paano tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Ba't kami tatanungin mo na naman? Noon sinabi mo, mahiya kayo. Mahiya naman kayo sa kapwa nating Pilipino. Tayo pa pagsasabihin na mahiya. Yung nasa harapan niya, hindi naman nahihiya. Ano? Ngayon, nalaman natin kung gaano kalaki, gaano karangya ang pamumuhay ng ating mga congressmen, karamihan sa kanila. At ngayon lang natin nalaman, mayroon na silang mga private jets. Ano? Mayroon na silang mga yaman na nakakalula. Samantalang tayo ay patuloy na naghihirap. So, sana, ito pong Office of the Ombudsman, wag na po nating isali dito sa mga kontrobersya na ito. Pag naupo si Boying Rimulya bilang Ombudsman, kontrobersya na naman ito. Pagkat sa dami ng ipapile na kaso sa Office of the Ombudsman, asahan natin, malulubog ang Ombudsman sa mga kaso, ang daming kaso nilang asikasuhin. Ano? Pero kung ang nakapo ay politiko, alam na. So, i-spare na po natin ang Office of the Ombudsman dito sa ganito mga kontrobersya. Hayaan po natin na malayang makapag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at mapapanagot yung mga dapat mapapanagot. Paano kung yung nakaupo dyan, isa rin sa dapat managot, di ba? So, hayaan po natin ang Office of the Ombudsman na trabahuhin nila yung kanilang trabaho at wag na natin pong isali dito sa mga kontrobersyang ito. Very briefly lang, just to give you a concrete example of how much the Office of the Ombudsman matters. Noong panahon ni Conchita Carpio Morales, dinimanda namin si Noynoy Aquino for 44 counts of reckless imprudence resulting to homicide for the death of the 44 SAF troopers in Mama Sapano. Ang ebidensya namin, 2. Yung buong Senate inquiry under the Committee on Public Order ni Grace po at yung BOI report ni Mayor Magalong, both pointing to Noynoy Aquino as the one ultimately responsible for the deaths of the 44 troopers. Anong final ng Ombudsman? Dahil kakampi nila. Ito, hindi pa politiko ito graft at saka usurpation. Graft at usurpation for the death of 44 Filipinos. Ito, under Martires, Duterte appointee, dinimanda namin ang cabinet member ni Duterte. Cabinet. Secretary Ramon Lopez for the tax evasion ng Yanday. Anong ginawa? Final. Dinimanda namin isa pang cabinet ni Duterte, si Vince Dizon. Anong ginawa? Final. Mga kabinete yan nag-appoint sa kanya,
Oh, nagdemanda kami ng graft against Juanson. Juanson is pro-Duterte, anti-BBM, outspoken. Final. So, walang politika dito. Oh. Yung kabila, yun na hindi pa politician, retired justice pa yun, ha? Hindi ba? Okay. Anyway, pero pro-Sara na siya. Pro-Sara. Oh. Dapat yun, hindi niya pinailan si Juanson kasi pro-Sara Duterte. Oh. Pero, nag-aaway mga Duterte at mga Marcos. Appointee siya ni Duterte. Pinailan pa rin niya. Oh. At dami na po namin final. Buti nga yung kay Garin na namamayagpag na naman sa House. Yung Dengvaxia na 4.5 billion ay nandoon, nakafile. Ano mangyayari doon? Pagka ang nakaupo ay kaalyado na ng pamahalang ito. Anong mangyayari sa mga kaso laban sa kanya? Kung si John Vic Remulla file namin, yung anak niyang congressman, paano yan? Patay na tayo, yung mga kaalyado niya sa politika. Yan po ang danger dyan. Pero bakit pinipilit? To the extent na, nasa ba yung letter na? Before ibasahin niyo muna itong letter na ito. Yes, yung OMP. Ganun ako rin pa. Ewan ko kung aware na kayo dito sa... Ito, verified ko na ito'y natanggap na ng lahat ng members ng JBC. Sige, anyway, pasok mo na lang si Bobel. Sige. Pasok mo na namin si Bobel.